na nito lamang Agosto maging ang pinakamataas na may katungkulan sa Katolisismo na si Pope Francis ay nagmamadaling nag-utos na maibalik na ang lahat ng kanilang mga assets, lalo na ang mga ginto, sa kanilang central bank na magmumula sa iba't ibang mga bansa bago matapos ang buwan ng Setyembre ngayong taong 2022. Bakit? Teka lang, bakit? No? So, syempre, alam nyo naman ang Katolisismo sa buong mundo. Yan ang pinakamalawak na, na relihiyon at pinaka makapangyarihang relihiyon. Pero, bakit nila gagawin ito? Bakit nila kinukuha yung mga assets nila sa iba't ibang bansa? Bakit nila pagsasama-samahin? Okay? Alam ba nila na may mangyayaring pagpapalit ng monetary system o may mangyayari bang kakaiba? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Hanggang ngayon ay napakainit pa rin pinag-uusapan mga utol yung naganap na meeting in between President Bongbong Marcos at ng World Bank. Kung ano ang mga detalye ng kanilang napagmitingan. Bubuksan nga ba ni President Bongbong Marcos ang account ng kanyang ama? At eto pa. Magbabalik na nga ba o magsisimula na nga ba uli ang tinatawag na gold standard monetary system? Okay mga utol, ang gamit natin ngayon sa buong mundo ay fiat system. Okay mga utol, pero magbabalik na nga ba? Dati po ang gold standard ay ginagamit ng mundo, ng buong mundo bilang monetary system. Okay? Nung late 19th century until mag-World War I. Okay? So bumalik ito sandali lang. Tas napalitan na nga ng fiat system o yung fiat money kung tawagin. So na-control ng US dollar. So ang inflation rate o yung paglakas at paghina ng currency o ng value ng pera ng isang bansa ay nakabase sa dolyar. Sa gold standard monetary system ay hindi nangyayari yun. Okay mga utol, tuloy pakinggan na natin itong video na ito na mula kay Relox TV. Subscribe nyo yan. Okay? Like nyo na rin yung video at alamin na natin itong mga detalye dito. Ano ang kahulugan ng pagpupulong at pinag-uusapan sa loob ng World Bank kasama si President Marcos? Kamakailan ay nakipagpulong si President Marcos Jr. sa mga opisyal ng World Bank kasama ang presidente nito na si David Malpass. Kabilang sa mga pinag-usapan ay ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Bank mula pa noong taong 1945. Tama. Ito na nga kaya ang kasagutan sa mga paghihirap ng maraming Pilipinong umaasa at naniniwala sa isang Marcos? Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay baka pwedeng pakisubscribe. Maraming salamat po. Subscribe tapos i-like nyo na rin yung video ha. Unti-unting napapansin ang paghina ng piso kontra dolyar. Hindi lang piso, kundi ang iba pang maraming national currencies. Marahil natutuwa ang iba, gaya ng mga namamasukan na Pinoy sa ibang mga bansa, ay maraming tao ang hindi nauunawaan ng kahulugan ng bagay na ito. Oo mga utol sa paghina ng piso, kahit dolyar ang sinasahod mo, ganun pa rin yung suma total o mas higit pa kasi tataas ang presyo ng bilihin sa merkado. Sa madalit sabi, yung purchasing power ng pera natin, ng peso, ay napakababa na ng value. Sa ngayon, so far, ay 58. Diba ang palitan, no? Grabe na, 58 na. Anyway, yun nga, diba? Yun nga yung mga tinitira kay PBBM, no? Talagang bumubulusok pababa yung peso, yung palitan ng peso at dolyar. Sobrang layo na. Parang ganon. Pero palagay ko yung unang dahilan nito dahil sa pandemic na nangyari. Okay? Isa yon sa mga major factor kung bakit patuloy ang pagbaba ng peso. Okay, tuloy muna natin.
Sa mga nakakaalam, ito na di umano ang hudyat o signos ng pagkabura ng dolyar sa international financial system sa buong daigdig. Ang dolyar ay isa lamang tinatawag na fiat money, parang papel lamang na umaandar sa merkado na nakabase sa credit system sa lahat ng mga bangko sa daigdig. Tama. Ang matinding pagtaas ng dolyar ay isang malaking problema para sa mga multi-billion dollar na mga korporasyon at nanganganib na ang dolyar ay maging ganap na isa na lamang normal na papel at walang halaga. Tama, pati mga multi-million na company nalalaman nila. Kumbaga syempre sila yung mga unang makakaalam, yung mga nasa top of, nasa ibabaw, no? Yung mga elitista. Kasi control nila yung global economy, no? Yung pag-ikot ng pera sa merkado. So kontrolado nila, may mga kumokontrol niyan. So alam nila. So yun na nga yung dito na nga palagay ko pumapasok yung tinatawag na gold standard. So tuloy pa natin mga utol. Sa kabila ng pagtaas ng dolyar, ang mga kumpanyang Amazon, Walmart at iba pang malalaking korporasyon ay nagkansela na ng kani-kanilang bilyong dolyar na pag-i-invest. Kabato. Magugulat ka na nito lamang Agosto, maging ang pinakamataas na may katungkulan sa Katolisismo na si Pope Francis ay nagmamadaling nag-utos na maibalik na ang lahat ng kanilang mga assets, lalo na ang mga ginto, sa kanilang central bank na magmumula sa iba't ibang mga bansa bago matapos ang buwan ng Setyembre ngayong taong 2022. Bakit? Teka lang, bakit? No? So syempre, alam nyo naman ang Katolisismo sa buong mundo, yan ang pinakamalawak na na relihiyon at pinaka makapangyarihang relihiyon. Pero bakit nila gagawin ito? Bakit nila kinukuha yung mga assets nila sa iba't ibang bansa? Bakit nila pagsasama-samahin? Okay? Alam ba nila na may mangyayaring pagpapalit ng monetary system o may mangyayari bang kakaiba? So hindi ko po alam mga utol, pero base dito, 'di ba? Para nakakabayan. Okay? Bakit niya ipag-uutos ito? Yun lang yun. Tuloy na natin. Sa pagbagsak ng dolyar ay siya namang pagkawala ng mga milyong-milyong bulyon ng mga ginto sa iba't ibang nasyon Tinatago na kontrolado ng mga elitist banking cabal sa loob ng napakaraming taon. Tama. Kung inyong napansin ay inumpisahan na ito ng China. Sumunod naman ng Russia. Hindi malabo na susunod na rin ng ilang mga bansa. Hindi rin malabo na pati ang Estados Unidos ay sumunod na rin sa tuluyang pagpapalit ng sistemang pinansyal ng mga nakabase sa dolyar at ang tuluyan nitong paglaho. Kapag tuluyan nangyari yon, ang bawat bansa ay babalik na sa gold standard monetary system. Anyway, mga utol, nasabi ko na yan kanina, no, sa madaling kwentuhan lang. Pero masalimuot yung paggamit ito, mga utol. Pero yun yung pinaka parang basic rule. Anyway, so far, ngayon sa buong mundo ay walang gumagamit ng tinatawag na gold standard monetary system. Ang huling-huling gumamit ito sa pagkakaalam ko, kung daw nagkakamali, ay Switzerland, no? Na 2 decades ago lamang bago nila bitawan. So fiat money na rin sila. Fiat system kung tawagin. Okay mga utol? So babalik na nga ba ang gold standard monetary system? Para sa akin, no, parang feeling ko mas okay, no? Pero kung makukuha natin yung so halos lahat naman yata ng bansa, hindi ko sinasabi, o karamihan sa mga bansa ay may mga gold reserve na tinatawag. So doon na baback upan yung ekonomiya ng isang bansa. Ang nagbaback up sa ekonomiya ninyo, yung sa lakas o sa hina ng value ng inyong pera ay yung gold reserve ninyo. Yun po, ganun po. Tuloy na natin. Marami bang ginto ang Pilipinas? Well, ayon sa tradingeconomics.com,
mula sa 151 toneladang ginto ng Pilipinas sa unang buwan ng taong 2022 ay tumaas ito sa 153 tonelada. Ayon pa sa sinabi sa website na ang gold reserve sa Pilipinas ay inaasahang magiging 180 tons sa lilipas na mga buwan. Buwan lang, no? Ayon sa Trading Economics Global Macro Models at Analyst Expectations at sa katagalan ng Philippine Gold Reserves ay inaasahang aakyat pa ng mga 200 tonelada pagpasok ng taong 2023. Sa madalit sabi, pag nagbalik ba tayo sa gold standard monetary system, mas lalakas yung bansa natin, o ibig sabihin, mas maunlad. Pero, palagay ko, corruption pa rin na talaga magpapahirap sa atin, di ba? Yun talaga number one problem natin dito. Tsaka undisciplined citizens. Yun yung dalawa na yun na parang ang hirap resolbahin, di ba? Yung corruption talaga nagpapahirap dito sa bansa natin. Hindi yung... ewan ko pero gusto ko malaman ang inyong reaksyon. Paki-comment na lang mga utol, tuloy na natin. Ngayon kung nais mong maunawaan kung ano ang gold standard system ay ganito. Eto na. Ang pamantayang ginto ay isang sistema ng pananalapi kung saan ang pera o papel na pera ng isang bansa ay may halaga na direktang nakaugnay sa ginto. Sa gold standard, ang mga bansa ay sumang-ayon na i-convert ang papel na pera sa isang nakapirming halaga ng ginto. Ang isang bansang gumagamit ng gold standard ay nagtakda ng nakapirming presyo para sa ginto at bumibili at nagbebenta ng ginto sa nakaayon na presyo. Ang nakapirming presyo ay ginagamit upang malaman ang halaga ng pera. Halimbawa, kung itinakda ng Estados Unidos ang presyo ng ginto sa $500 kada onsa, ang halaga ng dolyar ay magiging 1,500 sa isang onsa ng ginto. Ang pamantayang ginto ay hindi ginagamit ng anumang pamahalaan sa kasalukuyan. Tama. Huminto ang Britanya sa paggamit ng gold standard noong taong 1931 at sumunod ang US noong 1933. Kaya naman tuluyan nang nagwakas ang sistemang ito noong 1973. Ang pamantayang ginto ay pinalitan ng tinatawag na fiat money, isang termino para ilarawan ang currency na ginagamit dahil sa utos ng gobyerno o fiat na dapat tanggapin ng currency bilang paraan ng pagbabayad. Sa US halimbawa, ang dolyar ay tinatawag na isang fiat money. Malinaw na yung kaibaan. Siyempre, etong dalawang monetary system na ito parehas may pros and cons, no? Parehas yan, may advantages at disadvantages. Okay mga utol? So, tuloy na natin. Kung muling maisa sa katuparan ng gold standard system, malaki ang iaahon ng Pilipinas. Ang bansang ito ay nakahanay sa ika-26 bilang isa sa pinakamaraming gold reserves sa buong mundo. Magugulat ka kapag nalaman mo na mas marami pang reserbang ginto ang Pilipinas. Marami nga tayo reserbang ginto. Oo, aangat nga yung ekonomiya natin. Pero yung corruption pa rin na magiging problema natin. At babagsak pa rin tayo. Naalala nyo yung shipment ng gold, di ba? Yung mga ganon. Yung sa Thailand. Okay? Allegedly di umano. Hindi kasi napatunayan Pero, di ba? Sa corruption, ay hirap magsalita Well anyway, alam ko naiintindihan nyo ako kahit tumatawa-tawa lang ako dito. Pero ituloy na natin, sige. Kumpara sa Egypt at South Korea. Kaya kung muling gugulong ang ganitong sistema, lagpas sa 100% ang walang pigil na pag-unlad ng bansang Pilipinas. Ang ama ni President Marcos Jr. na si Ferdinand E. Marcos ay may mga naka-freeze na accounts sa maraming mga bangko. Kung hindi ako nagkakamali ay aabot ito sa mga 8 bangko.
kabilang ang According kay Madam Imelda, 170 banks. Okay? Doon sa ano tawag doon? Sa interview niya kay Mel Chanco, no? Yung interview ni Mel Chanco sa kanya na ito'y may ebidensya, no? More or less 300,000 o 3,000 kung hindi ako nagkakamali. Documents, no? Documented lahat. So, may mga ebidensya. Okay, yung sinasabi ni Madam Imelda. Panoorin nyo na lang, Powerhouse, no? Powerhouse, Madam Imelda with Mel Chanco. Tuloy na natin. pinakamalaking bangko sa Switzerland. Kaya ito hindi inilabas dahil ipinahold ito ng mga otoridad at pamahalaan ng Pilipinas matapos mapatalsik ng Peking EDSA Revolusyon si Marcos noong 1986 at ipinagpapalagay nila na ang mga ito ay mga nakaw raw di umano ni Marcos. Tagal na ng issue niya, no? Lagpas na 50 taon, no? Issue pa din. Pero lumalabas na kasi ngayon yung totoo, mga utol, no? Sabi nga ni Marcos, uulitin ko lang to ha. Gusto ko kasi sinabi niya, no? Marami ako nagawang kasalanan sa buong buhay ko. Pero magnakaw sa pera ng bayan, hindi kasama sa mga yon. Okay? Alam ko na narinig niyo na yun. Okay, tuloy na natin. Panahon ni Cory Aquino ay naibalik sa Pilipinas ang mahigit 600 milyong dolyar sa bansa. Pero hindi iyon naramdaman ng kahit sinong tao sa Pilipinas. $600 million? Saan nyo napunta? Saan nyo napunta? Palagay nyo mga utol. Saan nyo napunta? Paki-comment nga, tuloy na natin. Lumalabas tuloy at ipinagpapalagay ng marami na ang naibalik raw ay totoong ninakaw ng nagpabalik. Ano ba? Ngayong presidente na si Marcos Jr., malaki ang posibilidad na mabuksan na ang mga accounts na naka-freeze sa iba't ibang mga bangko. Pero gaya nung isa kong featured video, no? Yung ginawa ko na reaction video, kailangan muna tapusin ang lahat ng kaso o yung nakabimbing kaso ng pamilya Marcos bago masimulan ito. So matagal pa itong proseso. Okay? Pero may chance na talaga. Kapag kasi naka-freeze yung mga account, yung mga nasabing accounts na ito. Okay mga utol? So para nga ito'y mailabas, unti-unti, kailangan muna matapos yung mga iba pang kaso ng pamilyang mga Marcos. Okay? So mahabang proseso pa ito. Okay, tuloy na natin. Ang pagpupulong ni President Marcos kasama ang mga kawani ng World Bank ay isa na kayang hudyat ng pagbubukang liwayway para sa mga tao ng Pilipinas? Hudyat na ba ito ng liwanag tungo sa inaasam-asam na kaginhawaan? Okay, hanggang doon lang muna mga utol, no? Puputulin ko lang doon. Pero gusto ko rin malaman ang inyong opinion hinggil dito sa usapin na to dahil napakainit na to. Gusto ko malaman ang mga mga insights ninyo. Okay, hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa Relox TV. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Prime Production. Ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyo pagsuporta mga utol. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.